Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga santo o banal. Mga banal ay hindi naman mga perpektong tao. Pero sa gitna ng kanilang kahinaan, sa gitna ng kanilang pakikipagbuno sa kanilang mga pagkukulang at kasalanan, ninais nilang mahalin ang Diyos. Sila ang mga nauna sa atin. Silang mga matagumpay na natapos sa karera, paglalakbay ng buhay. Sila ngayon ay malwalhating kasama ng ating Panginoon sa langit. Kung nagawa nila, magagawa din naman natin. Sila'y nagbibigay sa atin ng pag-asa at tayo ay matuwa dahil meron tayong katuwang sa paglalakbay sa buhay na ito. Isa sila sa mga nagdarasal, nananalangin para sa atin. Hilingin natin sa banal na misang ito, naway tayo'y makasunod sa kanilang halimbawa. Para pagdating ng araw, tayong lahat ay malwalhating makauwi din sa kaharian ng Diyos. Napakarami natin mga bagay na ninanais minsan sa buhay. Ninanais natin na magkaroon ng pera, ninanais natin na magkaroon ng magandang trabaho, ninanais natin magkaroon ng maayos na tahanan, ninanais natin na magkaroon ng mabuting ugnayan. Mga kapatid, baka makalimutan natin ang pinakamahalagang naisin muna natin bago lahat ng mga bagay na yan ay ang Diyos. Ang mga santo at banal, ninais nila unang-una ang Diyos. Kaya naman sila'y napuno ng kapayapaan at ng tuwa at ito ang binahagi nila sa iba. Ninanais mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Sa mga pagkakataon na kung saan mga material na bagay ang ating hinanap, hindi ang Diyos ang ating ninais sa ating buhay. Magpakumbaba tayo ngayon, hilingin natin ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming maparangalan ang isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang anumang punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming tao, di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matanda at ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroroon, may-ari ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang mundo'y natatayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kailanman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat na umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulungang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya,
ililigtas siya't pawawalang sala. Gayunman ang sino mang lumalapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin ang pagparimuli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang magpag-asa, sa Kanya ay napapalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating banal na misa ngayong araw. Meron lang po akong papagawa sa inyo kung okay lang po, ha? Sana po makasunod kayo. Bawal pong KJ, ha? No? Simple lang naman po. Kaya niyo po ba na itaas ang inyong kanang kamay? Pakitaas lang po. Kahit po kayong mga nanunood online, pakitaas niyo po ang kanan niyong kamay. Okay? Thank you very much po. Ngayon po, kaya niyo pa po bang itaas ng mas mataas? Salamat po.
Pakibaba po. Ang tanong ko po ito, bakit nung una, hindi mo pinakataas-taas yung pagkataas ng iyong kamay? Bakit nung una, mababa lang yung pagkataas ng iyong kamay? Kung kaya mo palang itaas ng mas mataas, bakit hindi mo ginawa nung una pa? Isipin niyo po. Nauunawaan niyo po. What is the point? If you can raise yourself higher, why didn't you do it the first time? If you can do your best the first time, why didn't you do it? Pag nilayan niya po yan, kung kaya mo palang ibigay yung pinakamabuti mo, kung kaya mo palang ibigay yung todo mo, bakit hindi mo ginawa? Bakit kontento ka doon sa pwede na? Kung kaya mo palang mag-aral ng mabuti, bakit hindi mo ginawa the first time? Kung kaya mo palang mahalin ng mabuting iyong asawa, bakit hindi mo ginawa the first time? Kung kaya mo palang makapaghanap ng trabaho at husayan mo dyan sa trabaho mo, bakit nagtamad ka? Bakit sinayang mo ang oras mo? Kung kaya mo palang mahalin ang ibang tao, kung kaya mo palang maging mabuti, bakit hindi mo ginawa? Kung kaya mo naman pala na hindi ka magbisyo, bakit hindi mo ginawa? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kabanalan? Alam niyo po ba kung bakit meron tayong mga santo? Ang mga santo, ang mga banal, sila yung mga binigay nila ang lahat-lahat sa Diyos. Ang mga santo at banal, gitna ng kanilang kahinaan, gitna ng kanilang mga pagkukulang, tinupad nila ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Ano? Ang mahalin ang Diyos, ang kapwa nila, ang kanilang sarili, ng buong buo, buong isip, buong puso, buong lakas. Opo, hindi po perpekto ang mga santo. Opo, nagkakasala din ang mga banal. Opo, may masamang nakalipas ang mga santo. Ang pagkakaiba ng mga banal sa atin, kahit na alam nila mahirap, gumawa sila ng paraan para magpakabuti, para magmahal sa iba at sa Diyos. Hindi po tumigil ang mga santo doon sa pwede na. Ang nasa isip ng mga banal ay pwede pa. Sino po ang mga santo? 100% ang pagmamahal nila sa Diyos. Kahit na nahirapan sila. 100% ang pagpapakabuti nila. Kahit na sinaktan sila. 100% ang pagbabahagi nila, pagpapakita ng kabutihan nila at pagmamahal sa iba. Kahit na kinamuhian sila ng mundo. Sabi nga po ni Mother Teresa, napakaganda. A saint is a sinner who kept on trying. Remember that. A saint is someone who failed. A saint is a sinner who kept on trying. Ang santo, makasalanan din dati yan. Pero hindi siya sumuko. Sumubok siya paulit-ulit. Ginawa niya ang makakaya niya. Ginawa niya ang tama at sinundan niya ang kautusan, ang kagustuhan ng Diyos. Kaya, wag nating sasabihin na hindi tayo pwedeng maging santo. Dahil wala naman pong santo ang perpekto. Walang santo ang walang bahid kasalanan. Pwera na lang po ang ating mahal na ina, si Maria. Ang sabi nga po ni San Agustin, no saint is without a past and no sinner is without a future. Lahat po tayo tinatawag sa buhay pagpapakabanal. Ang pangarap ng Diyos para sa atin ay maging kamukha natin siya. At sino ang Diyos? Siya'y banal. Ibig sabihin, iba siya. Hindi siya kamukha ng mundo. To be holy means to be wholly other, to be separate. Yan ang pangarap ng Diyos. Huwag tayong maging kamukha ng mundo kahit na tayo'y nabubuhay sa mundo. Hindi po ba? Kapag matalino ang mga magulang, yun din po ang pangarap ng magulang para sa mga anak niya. Maging matalino sila. Amen? Kung mayaman ang magulang,
Pag nakikita niyang naghihirap ang kanyang mga anak, di po ba nalulungkot siya? Kapag gwapo at maganda ang magulang, ano pong pangarap niya? Yung lumaki na pangit, yung kanyang mga anak? Hindi. Pag gwapo at maganda ang mga magulang, gusto po niya, cute, maganda, gwapo din ang kanyang mga anak. Natutuwa ang Diyos kung tayo'y nagiging kamukha niya. Not like the world, but like Him. Because if we become holy, we become the mirror and reflection of God in this world. Pag tayo'y nagpapakabanal, kamukha ng Diyos, tayo'y nagiging salamin ng Diyos, tayo'y nagiging liwanag ng Panginoon dito sa mundo. Opo, marami na ang mga santo, kaya nga ginugunita natin sila sa araw na ito. Pero kulang pa rin sila. Di po ba? Kasi nabubuhay tayo sa mundo na puno ng kasamaan. Nabubuhay tayo sa mundo na puno ng kasakiman. Nabubuhay tayo sa mundo na puno ng karahasan. Buksan nyo lang po ang inyong dyaryo. Anong mababasa nyo? Puro bad news. Kung bubuksan nyo ang internet, puro masamang balita. Nasaan po ang good news? Kung meron man po, kakaunti lang. Paano natin mababago ang mundo na ito ay magiging mabuti, payapa, at puno ng tuwa? Hindi natin mababago ito kung hindi sa pamamagitan lang ng pagbabago ng ating sarili. You want to change the world? Then start by changing yourself. How do you change yourself so that you can change the world? Start by loving yourself. Start by loving your family. Start by loving God. Amen? At paano natin mamahalin ng Diyos? How should we love God? Love God totally. Love God faithfully. Love God joyfully. Hindi tunay pong pagmamahal pag hindi ka nagmamahal na may tuwa. Amen? Tunay ang pagmamahal kahit na sabihin mo, mahirap, mabigat, pero dahil sa iyong pagmamahal, merong galak sa iyong puso. Amen? Hindi po natin kayang gawing banal ang ating sarili. Tanging ang Diyos lang ang makakapagbanal sa atin. Yes, holiness is our way to God. But remember this, it is God who makes us holy. Alam ko po, mahirap ang magpakabuti. Mahirap ang magpakabanal. Marami pong tukso, marami pong balakid, marami pong pagsubok. Madadapa at madadapa tayo. But remember, life is not about how many times you fall, but life is always about how many times you stood up again after the fall. Meron pong isang istorya tungkol po sa isang pari. Siya po'y inanyayahan na magmisa sa isang kulungan, sa isang jail. Pumunta po doon ang pari, nakahanda na po siya magmisa, nakasuot na po siya ng kanyang sutana. Nandun po lahat ng mga preso, lahat po ng mga nakakulong. At nung nagprosesyon po itong pari, paakyat na po siya doon sa entablado, natapakan po niya yung kanyang suot-suot na sutana, nadapa po siya. Ano pong reaction? Lahat po ng mga nakakulong, tawanan. Alagang pinagtawanan nila itong pari. Pero itong pari, tumayo lang, nagpatuloy sa misa. Kinuha po ang mikropono at sabi doon po sa mga preso, alam niyo ba kung bakit nandito ako? Alam niyo ba kung bakit ako'y nagmimisa sa harapan niyo? Kasi gusto kong ipakita sa inyo na kahit na ang isang tao na nadapa, kaya pa rin niyang bumangon. Kahit na ang isang tao na nahulog, nagkamali, kaya pa rin niyang tumayo at magpatuloy. If a man should fall, he can still stand up again and continue. Lahat daw po ng mga nakakulong umiiyak. Ano po ba ang tunay na masama? Ito. Hindi po yung nagkakasala. Ang tunay na masama ay yung sumuko ka na sa masama. Ang tunay na masama ay yung nahulog ka na, ayaw mo nang tumayo. Ayaw mo nang magpatuloy. Kaya nga po, kung nag-i-struggle ka, kung nahihirapan ka,
Kung man nilalabanan mo ang kasalanan, humihingi ka pa rin ng tulong sa Diyos. Ginagawa mo pa rin ang makakaya mo para magpakabuti, para magmahal. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, banal kayo. Being holy is not about being perfect, but holiness is striving to love God in the midst of your imperfectness, in the midst of the difficulties in life. It is loving God joyfully, loving the others faithfully, loving yourself truly in the midst of your difficulties, in the midst of your imperfection. Remember, saints are not perfect, but they perfectly love God, the other, and the self with joy. Saints may fall, saints may fail, but they keep on trying and trying to be good and holy. Ang tanong lang po, sa gitna ng iyong lungkot, sa gitna ng iyong paghihirap, ng bigat ng buhay, papatuloy ka pa ba? Ginagawa mo pa rin ba? Makakaya mo? O susuko ka na? O aatras ka na? O hihinto ka na? Mga kapatid, bawat araw na ginising tayo ng Panginoon ay isang bagong pagkakataon. Pinapaalala ng Panginoon sa iyo. Kaya mo naman na maging mabuti. Kaya mo naman ibigay todong-todong sarili mo. Kaya mo naman na magmahal. Bakit nakukontento ka sa pwede na? Pwede pa. Sabihin mo sa iyong sarili. Maniwala ka. Kaya mo pa. May itataas ka pa. May ibubuti ka pa. Amen? May ibubuga ka pa. Amen? Nakatago lang sa iyo ang kabutihan at ang kabanalan ng Diyos. Ipakita mo, ibahagi mo, magdasal po tayo na tayo ay tulungan ng grasya ng Diyos, maging tunay na banal para po sa ikaliliwanag ng ating mundo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpupugay natin sa lahat ng mga santo sa langit, pati na rin sa mga dagusinong kakilala, ialay natin ang mapagkumbaba nating dasal para lalong-lalo na marami pa ang makabahagi sa kaligayahang walang hanggan. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang tahanan sa lupa ng lahat ng mga santo, naway siya'y maging masuyong inang nagtuturo sa kanyang mga anak na maging banal sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang itinatampok sa mapalad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng iba pang pinunong espiritual, naway sila'y maging maningning na halimbawa ng kabanalang alinsunod sa halimbawa ng mahal na puso ni Jesus, kalinis-linisang puso ni Maria, at sa lahat ng mga santo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno, naway sikapin nilang bigyan ng hustisya ang mga inaapi, pagkakaroon ng tunay na kapayapaan, at gamitin ng tama ang yaman ng bayan upang walang sinuman ay nagugutom o nauuhaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng lahat ng kabanalan, Diyos ng kapayapaan, dinggin ang aming mga kahilingan at ipagkaloob ang kaligayahang walang hanggan sa langit, sa lahat ng tinubos ng dugo ni Jesus, na nabubuhay at naghahari magpa-kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikanararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga banal apostol. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinakabanal, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay naglalak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa.
Panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man ito ang isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso ang aking mga kasiraan at kahinaan, ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hinihiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sanlilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam ko may isang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong madalamhating ina. Pinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak. Ang Kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Kaawaan mo kami. kalininisang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan nakakalungkot po, isa sa mga paratang ng ating mga kapatid na Kristiyano sa ating mga Katoliko, sinasamba daw natin ang mga santo o ang mga banal. Wala pong katotohanan ito.
Dahil anong ginagawa natin pag tayo nagdadasal sa mga santo? Dalawa. Tayo'y nagpapatulong sa kanila at tayo ay nagbibigay lang ng karangalan o respeto sa kanila. Hindi naman po masama ang magbigay ng respeto o kagalangan, hindi po ba? Lalong-lalo na pag ang isang tao may nakaptan sa buhay, tayo ay nabibilib sa kanya. So yun yung unang ginagawa natin sa mga santo. Tayo'y namamangha dahil narating na nila ang langit. Pinagdarasal natin na tayo din ay makasunod sa kanilang yapak. Pagdating ng araw, pagkatapos ng ating buhay, tayo din ay makaakyat malwalhati sa kaharian ng Diyos. Pero pangalawa, tayo ay nagpapatulong sa kanila. Dahil nakasulat din naman po sa Biblia na epektibo ang panalangin ng isang banal na tao. At sino ba tayo para husgahan natin ang karanasan ng ibang tao, ibang Katoliko na nanalangin sa mga santo at sila'y pinagpala? We cannot judge the experience of other people being blessed through their prayers, through the saints. Kaya po, sana para po sa ating mga kapatid na Kristiyano, tigilan na po natin yung pagpaparatang na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga santo. Malaking tulong ang mga santo sa atin para malapit tayo sa Diyos. Ang kasabihan nga, saints become saints through other saints. Yung buhay ng mga banal, naging inspirasyon sa pagpapakabanal ng iba. Si San Francisco ng Assisi, napakarami po niyang napagbagong tao dahil na-inspire sila dun sa kanyang ginawa. Hinubad niya yung kayamanan, karangyaan. Ako po, ako'y nabibilib kay San Antonio de Padua. Maliit pa lang po ako. Narinig ko yung kwento, ang galing niyang mangaral. Kaya nga po, nagsusumikap ako na maging kamukha niya. Opo, ang dapat sundan lang natin ay ang ating Panginoon. Pero, kung binigyan tayo ng magandang halimbawa ng mga banal na mga santo, di po ba dapat sundan din natin? Dahil nagiging daan sila sa ating pagsunod, pagiging tapat sa Panginoon, at nagiging tulong sila para tayo makauwi sa langit. Maganda pong bigyan ng pansin ito. Magandang assignment niyo po. Maghanap po kayo ng isang santo. Sino po yung santo na gusto niyong makilala, malaman? Pag-aralan niyo po yung buhay niya. Be inspired by the life, the story of that saint. Pagkatapos po, ask for the intercession of that saint. Marami po mga magpapatotoo dahil sa panalangin ng mga banal, bumuti sila. Dahil sa halimbawa ng mga banal, sila'y nakatanggap ng pagpapala at grasya. Hindi po perpekto ang mga banal, pero sumubok sila na mahalin ang Diyos. Pagdasal natin na tayong lahat, pag sana tayong susuko, subukan nating magpakabuti at mahalin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.